Let's hear the Lord speaking, consider your ways. Drop all your excuses, for God's house lieth waste. Let's go up to the mountain, bring wood, build the house. Jehovah will be pleased and will be glorified. Go up to the mountain, bring wood, build a house. Go up to the mountain, bring wood, build a house. Be strong, do not fear, work, for He is with us. He said, the silver is mine and the gold is mine. Christ, the desire of all the nations, will soon come. The peace and greater glory will be in His house. Christ, the desire of all the nations, will come. Christ, the desire of all the nations, will come. Let's hear the Lord speaking, consider your ways. Drop all your excuses, for God's house lieth waste. Let's go up to the mountain, bring wood, build the house. Jehovah will be pleased and will be glorified. Go up to the mountain, bring wood, build a house. Go up to the mountain, bring wood, build a house. Be strong, do not fear, work, for He is with us. He said, the silver is mine and the gold is mine. Christ, the desire of all the nations, will soon come. The peace and greater glory will be in His house. Christ, the desire of all the nations, will come. Christ, the desire of all the nations, will come. Kumusta kayo mga bata? Sana masaya kayong lahat at natatandaan ninyo ang mga kwento natin tungkol sa Biblia. Noong nakaraan, naikwento sa inyo ang tungkol kay Propeta Jonah. Naalala ba ninyo ang aral na nakita natin sa kwento ni Jonah? Isa sa mga aral ay yaong dapat maging masunurin sa salita ng Diyos. Mga bata, sa hapong ito, ibabahagi namin sa inyo ang isa pang propeta mula sa Lumang Tipan. Siya ay si Propeta Hagay. Nang sakupin ni Cyrus ang Babylonia, hindi lamang siya naglathala sa isang utos na pinahihintulutan ang mga bihag na Hudyo na bumalik sa Palestina, kundi hinikayat din silang muling itayo ang templo sa Jerusalem. Nang ikalawang taon ni Haring Dario, ng unang araw ng ika-6 na buwan, dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Hagay kay Zerubabel na anak ni Seltiel, na gobernador ng Juda, at kay Josue na anak ni Jehozadak, na pinakapunong pari. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sinasabi ng bayang ito na hindi pa dumarating ang panahon upang muling itayo ang bahay ng Panginoon. Nang magkagayoy, dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Hagay. Panahon ba para sa inyong mga sarili
na manirahan sa inyong mga bahay na may kisame, samantalang ang bahay na ito ay nananatiling wasak. Ngayon ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. Kayo'y nagasik ng marami, ngunit umaani ng kaunti. Kayo'y kumakain, ngunit hindi kayo nabubusog. Kayo'y umiinom, ngunit hindi kayo nasisiyahan. Kayo'y nagdaramit, ngunit walang naiinitan. At kayo'y tumatanggap ng sahod upang ilagay sa supot na may butas. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. Umahon kayo sa bundok, kumuha kayo ng kahoy, at itayo ninyo ang bahay upang kalugdan ko iyon at ako'y luwalhatiin, sabi ng Panginoon. Kayo'y naghanap ng marami at nakakita ng kaunti. At nang inyong dalhin sa bahay, iyon ay aking hinipan. Bakit? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Dahil sa aking bahay na nananatiling wasak, samantalang tumatakbo ang bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang sariling bahay. Kaya't dahil sa inyo, pinipigil ng langit na nasa itaas ninyo ang hamog, at ipinagkakait ng lupa ang bunga nito. At ako'y nagpatawag ng tagtuyot sa lupa, at sa mga borol, sa trigo, sa bagong alak, sa langis, sa mga ibinubunga ng lupa, sa mga tao at sa mga hayop, at sa lahat ng pinagpagalan. Nang magkagayoy, si Zerubabel na anak ni Shealtiel at si Josue na anak ni Jehozadak na pinakapurong pari, pati ang lahat ng nalabi sa bayan ay sumunod sa tinig ng Panginoon nilang Diyos at sa mga salita ni Propeta Hagay na siyang sinugo ng Panginoon nilang Diyos. At ang bayan ay natakot sa harap ng Panginoon. Nang magkagayoy, nagsalita si Hagay na sugo ng Panginoon ayon sa mensahe ng Panginoon sa bayan. Ako'y sumasa inyo, sabi ng Panginoon. At kinilos ng Panginoon ang diwa ni Zerubabel na anak ni Shealtiel na gobernador ng Juda, at ang espiritu ni Josue na anak ni Jehozadak na pinakapunong pari, at ang diwa ng buong nalabi sa bayan. Sila'y dumating at ginawa ang bahay ng Panginoon ng mga hukbo na kanilang Diyos. Nang ika-24 na araw ng ika-6 na buwan ng ika-2 taon ni Haring Dario. At dito nagtatapos ang kwento sa aklat ng Hagay. Ano naman kaya ang mga mahalagang punto na dapat nating matutunan mula sa kwento? Una, mga bata, naghatid si Hagay ng mensahe mula sa Diyos. Sinasaway ang mga tao ng Juda dahil sa pagpapabaya sa muling pagtatayo ng templo. Mas inuuna ang kanilang sariling mga bahay kaysa sa bahay ng Diyos. Tulad ng pagpapaalala sa mga tao ng Juda na unahin ang muling pagtatayo ng templo, dapat nating matutunan na unahin ang Diyos sa ating buhay. Nangangahulugan ito na paglalaanan ng oras para sa pananalangin, pagbabasa ng Biblia, at pagdalo sa mga meeting tulad ng children's meeting. Tama yung sinabi ni Kuya Dave. Pangalawa naman, hinihimok ni Hagay ang mga tao na pag-isipan ang kanilang mga prioridad at isaalang-alang ang kanilang mga paraan. Ang mga tao ay positibong tumugon sa mensahe ni Hagay at itinalaga ang kanilang sarili sa gawain ng muling pagtatayo ng templo sa ilalim ng pamumuno ni Zerubabel at Josue na mataas sa saserdote. Nagpapakita sila ng pagsunod at kahandaang sundin ang panawagan ng propeta sa kabila ng mga paghihirap na maaaring maranasan nila. Ikatlo naman, sa kabila ng suliranin na maaaring harapin nila, nanawagan si Hagay sa mga tao ng Juda na unahin ang muling pagtatayo ng templo. Tinitiyak niya sa kanila na kasama nila ang Diyos at pagpapalain ang kanilang mga pagsisikap kung mananatili silang tapat at masunurin.
Sa kabila ng mga suliranin na kinakaharap ng mga tao ng Juda, tinawag silang magtiwala sa mga pangako ng Diyos at muling itayo ang templo. O mga bata, matuto rin tayo na magtiwala sa mga pangako ng Diyos. Alam natin na siya ay kasama natin, nagmamalasakit sa atin at pagpapalain ang ating mga pagsisikap kapag hinahangad nating gawin ang kanyang kalooban. Ngayon naman, ay sabay-sabay nating basahin ang ating verse. Haggai 1:8. Go up to the mountain and bring wood and build the house, and I will take pleasure in it and will be glorified, says Jehovah. Story time! Sa isang mataong silid-aralan, dalawang grupo ng mga mag-aaral ang binigyan ng espesyal at kapaki-pakinabang na takdang aralin. Ang gumawa ng isang makabuluhang proyektong magbibigay saya sa mga matatanda sa kanilang bayan. Ipinaliwanag ng guro na magkakaroon sila ng pagkakataong gumawa ng isang proyekto na maaaring magpasaya at magpabago sa buhay ng mga matatanda sa kanilang bayan, na pumukaw naman ng pananabik at sigasig sa mga mag-aaral. Noong una, ang parehong grupo ay sabik na nag-brainstorm ng mga ideya nila at gumawa ng mga plano para sa kanilang mga proyekto. Naisip nila ang mga ngiti sa mga mukha ng matatandang residente habang tinatanggap nila ang kanilang regalo. Gayunpaman, sa paglipas ng mga araw, ang naunang pananabik ay nagsimulang maglaho. Natagpuan ng unang grupo ang kanilang mga sarili na gumagawa ng mga dahilan. Sila ay masyadong abala sa iba pang mga takdang aralin o wala silang tamang mga materyales. Naglaho ang kanilang sigasig na parang apoy na nagniningas ngunit mabilis na namamatay, na sumasalamin sa katangian ng ningas kugon. Napansin ng guro ang kawalan ng pag-unlad at hinimok ang mga mag-aaral na magtiyaga, na nagpapaalala sa kanila ng kahalagahan ng kanilang proyekto at ang epekto nito sa mga matanda sa kanilang bayan. Habang ang unang grupo ay patuloy na gumagawa ng mga dahilan at antalahin ang kanilang proyekto, ang pangalawang grupo naman ay isinasapuso ang mga salita ng guro. Inamin nila ang kanilang mga pagkakamali at muling pinangako sa kanilang mga sarili na tatapusin nila ang proyekto. Naunawaan nila na ang kanilang proyekto ay hindi lamang isang asignatura, kundi isang pagkakataon na magpakita ng pagmamahal at pakikiramay sa mga matatanda. Taglay ang panibagong determinasyon, ang pangalawang grupo ay walang kapagurang nagsikap upang tapusin ang kanilang proyekto. Isinakripisyo nila ang kanilang libreng oras at nagsikap na matiyak na ang bawat detalye ay perpekto. Sa huli, dumating na ang araw para sa mga proyektong iharap sa mga matatandang residente ng bayan. Ipinagmamalaki ng pangalawang grupo ang kanilang likha. Isang magandang hardin na puno ng makukulay na bulaklak at handmade na bangko kung saan maaaring maupo ang mga matatanda at magsaya sa labas. Tuwang-tuwa ang matatandang residente. Ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag sa kaligayahan at pasasalamat. Lubos nilang pinasalamatan ang mga mag-aaral na ipinahayag kung gaanong kahalaga sa kanila ang proyekto. Samantala, ang unang grupo ay tumingin ng may panghihinayang nang mapagtanto nila ang pagkakataong napalampas nila. Nakita nila ang kagalakan at pagpapahalaga sa mga mukha ng mga matatanda at nakaramdam sila ng matinding pagkakasala dahil sa pagpapabaya. Nangako silang gagawa sila ng mas mahusay sa hinaharap para hindi na ulit maulit ang nasayang na pagkakataon. O mga bata,
Nagustuhan nyo ba ang ating kwento? Ngayon naman ay samahan nyo kaming manalangin. Sundan nyo lamang ako. O Panginoong Jesus, O Panginoong Jesus, salamat po sa mga kwento na aming narinig. salamat po sa mga kwento na aming narinig. Salamat po sa pagpapaalala Salamat po sa pagpapaalala na lagi po namin kayong unahin na lagi po namin kayong unahin sa lahat ng bagay. sa lahat ng bagay. Turuan ninyo po kaming Turuan ninyo po kaming laging magtiwala po sa inyo. laging magtiwala po sa inyo. Amen. Amen. O mga bata, hanggang dito na lamang ang ating meeting ngayon. Pero huwag kayong mag-alala dahil magkikita-kita tayong muli sa susunod na Sabado. Sa ganap na 2:00 hanggang 3:00 ng hapon dito sa ating online children's meeting. Tiyak na marami kayong makikilala at matututunan sa mga salita ng Diyos na ibinabahagi namin sa inyo. Maaari nyo ring balikan ang ating mga nakarang episodes at pag-aralan ang verses at kanta na itinuro namin sa inyo. Pumunta lamang kayo sa YouTube at isearch ang CIM Online Children's Meeting. Nawa ay lagi ninyong tandaan ang inyong mga natutunan. At huwag nyo rin kakalimutang manalangin, magbasa ng Biblia at tumawag ng Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Dahil kapag ginawa ninyo ang mga ito, kayo ay magiging mga mahusay! Paalam! Hanggang sa muli! For 7 days a week, sometime I separate to give myself to Him with others to meet, to hear God's word, be doers so I grow, to the children's meeting I will go. I will redeem my time.